Hello again, class. Welcome to our readings in the Philippine history subject. Today we're going to begin with, again, exciting and critical journey with our three major events in the Philippine history: the Battle of Mactan, the first Catholic Mass in the Philippines, and the Jose Rizal's alleged retraction. So as future historians, ito naman ay palagi kong sinasabi sa inyo, we're not just only memorizing dates and names. We will question how history is written, interpreted, and debated. Our learning goals for this lesson: first, explain the problems in the historical interpretation of the particular historical events, critique the interpretation of historical events using primary sources, and re-examine and assess the validity of historical interpretation in light of a newly discovered evidence. So, umpisahan natin ngayon sa ano ba talaga ang totoong nangyari sa Battle of Mactan. Si Lapu-Lapu, umataka siya at tinalo niya ngayon si Ferdinand Magellan at yung mga European. Pero kapag tinignan talaga natin ang mga history at mga primary sources, iba yung eksena compared dun sa usual legends. First, ang pinaka-importanting primary source na meron tayo tungkol sa laban na yon ay yung journal ni Antonio Pigafetta. Siya yung kasama ni Magellan at sumulat ng mga pangyayari noong 1521. So doon, makikita natin na si Magellan at yung mga kasama niya, lumapag sila sa baybayin ng Mactan, malayo sa barko kasi hindi sila makalapit dahil mababaw at may mga coral reefs. So yun ay hindi pala battle between bida versus kontrabida. Yung mga mandirigma ni Lapu-Lapu, nanganib sila sa baybayin at inulan sila ng mga pana, sibat at bato ng mga Kastila. So dahil hindi nagamit ng maayos yung mga baril at kanyon because of the distance, mas naging malakas yung traditional weapons ng mga Mactan warriors. So sa laban mismo, ayon kay Pigafetta, si Magellan, tinamaan siya ng pana sa binte, di ba? At pagkatapos, marami ngayon sundalo yung natalo at umatras pabalik doon sa kanilang barko habang ang lahat ay nagkakagulo. So sa gitna ng kaguluhan, namatay si Magellan. Pero hindi malinaw kung siya mismo, ang hinarap ni Lapu-Lapu or ibang tao or iba, Kayo yung story ng mano-mano duel ay parang kwento lang kasi hindi nakasaad sa primary source. Hindi detalyado yung tala ng mga costumes or eksaktong eksena ng pangyayari na yon. Okay, so nagpalit tayo ngayon ng background kasi sobrang init talaga sa baba. Okay? So let's continue. So when Ferdinand Magellan and his fleet first reached parts of what we call now the Philippines in 1521, he named the group of islands Islas de San Lazaro and claimed them for Spain. Kasi nakita niya sa araw ng feast ni San Lazarus ayon sa Spanish tradition. So habang nandito siya, hindi lang simpleng sightseeing yung ginawa niya. Na-involve siya bigla sa local politics at inter-chieftain rivalry. So nakapagkaibigan siya kay Ra Humabon. He's the ruler ng Cebu at nakakuha ng formal alliance from him. Pero hindi lahat ng chieftains sumunod. Isa sa kanila, si Lapu-Lapu ng Mactan. So si Lapu-Lapu, hindi siya pumayag na igalang o sundin yung kapangyarihan ni Humabon. Tinanggihan niya rin yung mga conditions ni Magellan para mag-swerve fealty sa hari ng Spain. And because of this, na-escalate yung situation sa Mactan. Sa halis na maging simpleng pag-under lang ng Spanish rule na uwi yun sa open conflict. Kaya nagdesisyon si Magellan na tumulong kay Humabon para isubdue si Lapu-Lapu sa Mactan, na nagresulta naman na tinatawag natin ngayon na Battle of Mactan, kung saan natalo si Magellan. So there's this chronicler named Gaspar Correa, a 16th century Portuguese historian who gathered reports from survivors of the Magellan's expedition about the Battle of Mactan. So according to his sources, Lapu-Lapu was already very old when all this thing happened. So possibly around 60 to 70 years old or even more. So since the term was used was velho or viejo, which meant old man in the Portuguese or Spanish at the time. So this detail is actually important para mas realistic yung pag-intindi natin sa kwento.
So kung dating old man na si Lapu-Lapu, then mas hindi na gaano malamang na siya mismo yung naging reason kung bakit namatay si Magellan sa actual fight. So sa halip, now mas accurate sabihin na yung mga grupo ng sundalo or warriors under his command yung naging dahilan sa pagkamatay ni Magellan during that war or fight. So in fact, many historians point out na may mga primary accounts tulad nga ng journal ni Pigafetta, pero hindi naman nabanggit na si Lapu-Lapu mismo yung pumatay kay Magellan. So marami sa mga historian ngayon nagsasabi na wala na tayong concrete evidences kung sino talaga ang nagbigay ng fatal blow o pumana sa kanya doon sa Spanish navigator na yon. At definitely, siguro mas tamang tingnan natin to as collective effort ng mga warriors ng Mactan, no? Kesa dun sa one-on-one fight between Lapu-Lapu and Magellan. So, anong rason kung bakit nauwi yung laban sa sitwasyon sa Mactan? So, hindi lang naman basta ayaw ni Lapu-Lapu kay Magellan eh. So, meron siyang rival mismo sa isla. So, may isang chief doon na ang pangalan ay Zula na siya ay considered isa sa mga dato ng Mactan. So, si Zula pumayag na magbayad ng tribute kay Magellan sa hari ng Spain noong April 26, 1521. So, nagpadala siya ng anak niya kay Magellan kasama yung 2 kambing bilang gift. Pero sabi niya, hindi niya yun may papadala ng buo. Kasi, sinupil siya ni Lapu-Lapu, no? Sinupil, ang lalim. Kasi nga, ayaw tumulong, no? Kasi ayaw tumulong ni Lapu-Lapu at ayaw niyang sumunod sa mga Spaniards demand or Spanish demands na magbayad ng tribute at tanggapin yung authority ng Spain. And because of that, humingi ngayon si Sula kay Magellan ng tulong. So sabi niya, kung pwede, padala niyo ako ng mga sundalo para maayos namin yung issue ni Lapu-Lapu. So kahit na may protest ng mga sundalo niyo, nagdesisyon ngayon si Magellan na siya mismo ang mamuno sa mission na yun at umalis sila pabalik sa Mactan. So basically, di ba, hindi dahil ayaw ni Lapu-Lapu sa mga dayuhan. May internal political conflict sa Mactan mismo. So si Sula, ang rival chief, ang nagsuko kay Magellan para tulungan siya sa laban na yon. At dahil gusto ni Magellan na patunayan ang kanyang lakas at support sa mga allies niya, no? Lalo na nga kay Ra Humabon at kay Zula. So personal niyang pinamunuan, no, ang small force na tumungo sa Mactan. And that's it. Now, Mactan was more than simpleng laban. This is also collective victory, no? Isang araw kung saan yung mga local forces na nakastand na kanilang ground and also nagtagumpay laban sa isang foreign force kahit maliit lang sila. At may iba't ibang dahilan kung bakit. Of course, natrigger yung confrontation.